Sorry. Sorry ate, kung ikaw ay umasa. Not only with psychosocial disability, kailangan ko po yung trabaho na yon. Walang bubong, napakainit. Wala na ako isang kidney na dialysis pa ako. Hindi ko talaga kaya ganun kainit. Baka totally na maiintindihan mo kapag malalaman mo yung posibleng totoong dahilan kung bakit hindi bumalik na si Mima Otlum sa Diwata Pares Overload. Sabi kasi ni Mima Otlum, pasensya ka na kung hindi ako bumalik. Madali lang ang trabaho, pero ang init, hindi ko kaya. Kaya ang ginawa ko na lang, ang kaya ko, yun ang tanggapin ang cellphone. Pero, kapag mababasa mo talaga yung video, dun mo talaga maiintindihan kung bakit hindi bumalik si Mima Otlum. So, panoorin natin. Diwata at Otlum. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa aking kapatid na si Diwata for being generous enough and good-hearted enough. As a summary, ang posible dito ay yung kanyang pagiging PWD na meron siyang psychosocial disability. Ang pangalawa naman, meron siyang medical issue such as nagdadialysis siya, iisa na lang daw yung kanyang kidney. So, mukhang exposed talaga siya sa mga microbes. And ang isa pa is, siguro, gusto talaga siyang tulungan ni Diwata, hindi lang niya sinasabi sa social media na binigyan niya ng cellphone and gusto talaga niyang paingayin si Mima Otlum para mapag-usapan siya and magkaroon siya ng maraming endorsement and sasabog ang kanyang social media para mag-generate ng income. Sa video na ito, matutuklasan mo yung mga kondisyon ni Mima Otlum at kaya pala. So, panoorin na natin. At ako din, natutuwa sa kanyang inaasa sa akin. Bukas ang puso sa pagtulong. Thank you, Diwata, for that. Ang pagbibigay ng cellphone sa akin. Pagbibigay ng trabaho. As you all know, only with psychosocial disability and medical, ako po ay papasok. Kailangan ko po yung trabaho na yon. Pero dahil po ang lugar ng lokasyon na lagitnaan po ng parang burol, malapit at dulo po yan ng Senado. Ito po ay open air, no open. Napakainit. Alam niyo ang aking kondisyon, hindi naman gano'n naka-healthy ang mima niyo. Wala na ako isang kidney na dialysis pa ako. Hindi ko talaga kaya gano'n kainit. Wala akong masamang isipan na iwanan ng ating Diwata. Hindi ko ituturing na negative ang panayam mo. Sorry. Sorry ate, kung ikaw ay umasa na ako ay andyan para magtrabaho. Ito na ang ating reaction. Number 1 is confirmed nga na ang isang katotohanan ay PWD si Mima Otlum. So, meron siyang mga pinaghahawakan na papel. I'm not sure kung yan yung mga parang pinaprocess niyang dokumentos sa pag-claim ng mga benefits o kaya kung ano man yung mga legalities na procedures para ma-avail niya yung benefits ng pagiging isang PWD such as yung 20% discount kapag pumupunta siya sa establishments. So, napansin naman natin the way Mima reasons out anything na kung ano yung gusto niyang i-reason out. Pero makikita mo naman na okay naman yung the way na magsalita siya, mag-isip, mga ganon. Hindi naman disorganized yung thoughts niya, yung thought process niya. Kaya lang may something ka talaga na mapapansin, no? Tapos, yung pangalawa is yung medical condition. Nasabi niya na iisa na lang daw yung kidneys niya. Tapos, nagda-dialysis siya. So, kung hindi ako nagkakamali, mukhang meron na nga siyang chronic kidney disease. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. That's why nasabi niya na mukhang hindi kakayanin ng health niya yung pagtrabaho sa paresan ni Diwata. Kasi mainit, open air, tapos mukhang aware siya na mukhang pwedeng maapekto ito sa kanyang kondisyon bilang isang kidney disease patient, chronic kidney disease patient. Pero
kung sinasabi niya nagda-dialysis siya, lagi naman siya na nasa lansangan, 'di ba? Di ko alam kung ano yung schedule ng kanyang pagda-dialysis, kung nagda-dialysis nga ba talaga siya regularly, no? So, yung may nakita ako na picture niya na meron siyang ano dito, jugular, no? Yung parang outlet ng dialysis niya. And then, ang pang-third naman is, um, magtataka ka ba kung bakit walang masyadong nagrereklamo, tapos kung ano yung pinupuntahan ni Mima Otlum ay wini-welcome siya. Tuwang-tuwa yung mga tao kapag nilalapitan siya. So mukhang siguro pwede yung isang possibility na tinulungan ni Diwata na sumabog yung social media account ni Mima Otlum kasi malaking bagay ito para sa kanya para magkaroon ng revenue. Kung napansin nyo, may ads yung kanyang Facebook page, yung kanyang live. So, monetize yung kanyang Facebook page in which makakatulong ito na kapag nakuha niya yung payout niya next month, meron na siyang source of income na babayaran niya yung medical check-up niya, magda-dialysis niya, pagpapaconsult niya sa psychologist or psychiatrist, or basta yung basic needs na kailangan niya. In my own opinion, siguro si Diwata Pares ang naging susi sa pagbalik ni Mima Otlum sa social media. Kasi nga, di ba, siya yung nagbigay ng phone, and I'm not sure kung may iba pang phone si Mima Otlum ngayon. Tapos, ang isa pa, nasa peak na ng social media presence si Diwata Pares Overload. So, eto na yung perfect time na tulungan niya si Mima Otlum para magkaroon siya ng additional source of income sa social media. So napansin ko nga, no, may mga ads sa mga videos niya, mapa-live or yung mga in-upload niyang videos ni Mima Otlum. Yun nga lang, sana alagaan niya yung page niya kasi may mga community guidelines, nagbabago yung mga rules. So dapat aware siya kung ano yung mga tanggalin niyang videos para hindi ma-demonetize kasi sayang naman yung kinikita niya kapag made-demonetize. So, I hope merong kasama si Mima Otlum na mag-guide sa kanya para i-maintain yung account niya na malinis. So, despite sa mga bashing, so sana palago din ni Mima Otlum yung kanyang social media presence para sa kanyang panggamot sa dialysis o kaya kung ano man yung mga basic needs niya. So, that's it. My final overview sa kaso ni Mima Otlum pagkatapos nabigyan siya ni Diwata Pares Overload. So, ang lesson dito is kahit na alam natin na down ng ating isang friend, kahit na ang daming bashing, so hindi naman siguro masamang tumulong, no? And yes, may mga nagbabash talaga kay Otlum. It's because of her yung psychosocial disability. So, meron naman ata siguro siyang regular na check-ups, no? Kaya intindihin na lang natin siya. So, kita nyo nga naman, yung mga nasa background niya, hindi siya hate. Ang dami nagpapapicture sa kanya kahit saan siya magpunta. Okay? So, that's it guys. Hindi rin natin alam yung tunay na nangyari sa kanilang dalawa. Pero, eto lang ang napansin ko. Parang wala silang bloodbath sa isa't isa. Ayun. So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. And always think positive.